So, isi-share ko lang po ngayon sa oras na ito kung ano po yung natutunan ko, bakit po namin patuloy na ginagawa ang IMG. So, welcome po sa IMG. So, layunin po namin dito, 10 million financially educated families by 2025. At sana po, kung hindi pa po kayo kasali, sana po by 2025 kasama na po kayo. At sa mga kasama na po, welcome po. Knowledge is power, and IMG is determined to provide 10 million people all over the world with a financial education that empowers them to have a better future. The IMG Global Campaign for Financial Literacy. IMG, where innovation meets inspiration. Di po ba ang kinakaharap po natin ngayon? Kung pag-uusapan po natin ang ating pong sitwasyon about the financial, napakaganda po na naging member po kami ng IMG dahil naihanda po kami ni IMG sa kagaya ng sitwasyon ngayon na nakakaranas po tayo ng epidemya. So dahil po sa tinuro po sa amin ni IMG, hindi po namin marami po sa amin ay nakapaghanda. So kagaya na naging experience ko, kung ang sitwasyon ko ay kagaya noon, siguro isa po ako sa nag-aantay ng ayuda ng ating pong municipality. So dahil po sabi ko nga po nakapaghanda po ako, napakasarap po ng pakiramdam na nitong kung nagkaroon po ng problema, yung pong sahod ko po talaga nung isang buwan, ibinigay ko po para po makatulong din sa iba. Kung hindi po okay sitwasyon ko, magagawa ko po ba yun? So dahil po sa IMG, nagawa po namin yun. A challenging future, a large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. So di po ba, napakarami po na pagdadaanan natin na kung hindi po natin may ihanda ang ating pong financial situation, talaga pong makakaranas po tayo ng mga suliranin na yan. Number 1, ano po ba yung ating uncertain labor market? Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So, kinakailangan po talaga sumunod po tayo sa pagbabago po sa mabilis na pag-unlad po ng ating pong teknolohiya dahil kung hindi po tayo susunod, di po ba, halos lahat na po dito ngayon ay robot na po yung gumagawa. Kahit nga po yung bilang isang OFW, bukas makalawa, wala na po kaming gagawin kasi po nauso na po yung mga automation. Di po ba kagaya na lang halimbawa dun po sa dati pag pumunta tayo sa bangko, di po ba, ang daming teller. Pero ngayon, pag pumunta po kayo sa labas ng bangko, di po ba, ang dami na pong machine doon na nakalagay. Doon ka na po mag-check ng iyong balance ng bangko, ng iyong balance, o mag-withdraw, or magde-deposit. So, napakarami na pong teller ang natanggal sa mga bangko dahil po sa mga automation na yan. Ngayon, kung di po tayo susunod, marahil isa po tayo sa magdudusa na wala pong trabaho. Number 2 na kinakaharap po natin, low savings and high debt. Di po ba, napakarami ngayon na nagre-retire, sa retirement years nila ay hindi po nila napaghandaan ang kanila pong retirement. So ano nangyayari? Dahil wala po silang ipon o hindi sapat yung kanila natatanggap na pension sa gobyerno o doon sa kanila pinagtrabahuan, dito po ba uutang at uutang sila. So napakahirap pong isipin na marami pong tumanda sa atin na naghihirap dahil hindi po nila napaghandaan ang kanila nga pong pagtanda. So sana po wag mangyari yun sa atin. Kagaya na lang halimbawa na isa pong teacher, di po ba, dati principal po siya sa isang school. So nung nag-retire siya, ano po nangyari? Di po ba naging janitor siya? Kasi yung pong kanya po natanggap, hindi naman po sapat at may pambayad na po niya sa utang. Kaya dito po sa IMG, napakaganda po ng ginagawa nila dahil tinuturuan kami tungkol sa financial education. Tinuturuan kami paano namin i-manage ang aming pera at tinuturuan din kami kung paano kami magkaroon ng sariling business. At number 3, the high cost of education. So sinasabi dito, kinakailangan po habang bata pa yung ating mga anak, dapat po pinaghahanda na po natin ang kanilang pong pag-aaral para pagdating na sila ipapasok, hindi tayo sisisihin ng ating mga anak na hindi natin sila napasok sa magandang eskwelahan. Di po ba? Ang sarap na, kasi ipagpalagay na yung anak natin, pinakuha natin ng mga educational, ng mga, ano ba yan? Yung mga scholarships. Sapat, yun po bang matatanggap nila sa scholarship, kayang
tugunan yung mga pangangailangan nilang gastusin, hindi po ba? Hindi. So kaya napakaganda po, habang maliit po yung ating mga anak, ay pinaghahandaan po natin. Dapat nag-separate tayo ng para po sa kanilang educational para sa pag-aaral nila. Number 4 na kinakaharap pa, ano pa po ba ang kinakaharap natin na hindi natin inaasahan, di po ba? Increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. So di po ba? Yun po ba mga emergency na hindi natin mga inaasahan na gastusin, di po ba? Kapag meron dumating na mga halimbawa na nagkaroon po ng bagyo, nasira yung ating bahay. Solusyon po ba yung tayo mangungutang? Mangungutang po tayo para pampagawa ng ating bahay, di po ba? Pero kung meron po tayong konting ipon o konting naitatabing pera, hindi po tayo mangungutang. Yung biglaan, halimbawa sa pagtaas ng tuition ng mga anak natin, wala tayong pera. Ano gagawin natin? Lagi na lang po tayo mangungutang. Tinuturo po dito, hindi po, dahil kasi kahit ng buhay ko noon, akala ko, solusyon talaga yung laging mangungutang. Akala ko uso po talaga yun. Hindi po pala. Kaya lang pala nangyayari yun kasi hindi po napaghahandaan yung ating pong wala po tayong naitatabing pera. So kinakailangan po, kapag po tayo sumasahod, dapat nagsiseparate po tayo ng kahit kaunti lang. Yung konting halagang yun, kung buwan-buwan po nating ginagawa, lalaki po yun. Kahit po maliit lang pong halaga. So kaya natutunan ko po dito na dapat po pala meron po tayong emergency na madudukot po sa mga biglaang pagkakagastusan, hindi po tayo lagi tatakbo sa utangan. Living in one of the wealthiest countries in the world, like the US, many people may still retire poor. Kahit po pala sa ibang bansa, nakala natin mga matatagumpay, napakarami din po pala sa kanila na mga naghihirap na matanda dahil hindi po nila sabi nga na paghandaan yung kanila pong retirement years. So kaya dito po sabi nga po, napakaganda na napaghahandaan po natin ang lahat ng bagay. Maging prepared po tayo. Sabi ng iba, hindi po importante ang pag-iipon. Sabi, pag po kami nag-i-invite, hindi po sila naniniwala kasi sabi nila, hindi nila kailangan. So ngayon, sabihin po nila ngayon, sa sitwasyon ngayon, na hindi nila kailangan ng pera dahil meron silang malaking sahod. Di po ba? May nagawa po ba sila nung sila nag-stay sa bahay? Di po ba walang nagawa? So napaka-importante talaga na meron po tayong naitatabing pera or emergency po ay nadudukot po natin. Kagaya sabi nga po ng anak ko, sabi ko nga, mabuti na lamang ang mga anak ko na turuan ko po. Sabi ng anak ko, nanay, mauubos na po ang savings ko, ilang buwan na akong walang trabaho. Sabi ko, anak, okay lang. At least, hindi tayo naging pabigat ng gobyerno. So, okay lang na naubos ang mo. May nagdukot ka dahil nag-ipon ka. Control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, your government is neither in the hands of your bank nor your broker. So, nasaan po ba? Sino po ba ang dapat nagkokontrol nito? Hindi po dapat natin isisi sa gobyerno ang ating sitwasyon. Dapat tayo po yung nagtatrabaho. Dapat alam natin kung paano ikokontrol ang ating pong future. The future is in your hands. So, dapat alam natin kung paano tayo magkakaroon ng pera, paano natin itatabi ang pera nating kinikita at saan ba natin ito ilalagay na kayang pantayan yung pagtaas ng inflation at proteksyonan natin ang ating pera dahil sabi nga, nasa ating mga kamay ang ating future. So, kung tayo po ay may sapat na knowledge about the financial, maiiwasan po nating ma-scam kasi meron po tayong knowledge. Ngayon, kung wala po tayong knowledge, di po ba, marami pong na-scam. Kasi po, lack of knowledge sila sa financial education. Be your own money manager. Dapat maintindihan natin kung paano nagtatrabaho ang pera sa atin. Hindi yung tayo lang ang alam natin, nagtatrabaho tayo sa pera. Dapat maintindihan din po natin kung paano make money for you. So, paano ba ang pera magtatrabaho sa atin? Kasi sa ngayon po, di po ba? Sa ngayon, tayo ang nagtatrabaho sa pera. Tayo nagrereklamo. Tayo nag-holiday. Pero kapag po, nakatagpuan nyo na ang pera magtatrabaho sa inyo, ang pera po 24 hours nagtatrabaho, hindi nagkakasakit, hindi nagbabakasyon. Napakasarap po na tayo po ang maging money manager ng ating kinikita.
you can build up a strong financial foundation. Kagaya po ng pagpapagawa ng bahay. Ang ating pong financial foundation, dapat alam po natin kung saan po tayo dapat nagsisimula. Di po ba pag tayo nagpapagawa ng bahay, dapat ang ating pong inuuna yung foundation. Wala po nagpagawa ng bahay na inuna yung top. Wala nagpagawa ng bahay na inuna nila yung mga haligi. So, lahat po talaga, di ba, inuumpisahan nila sa strong foundation. So, dito po sa financial education o foundation, ang dapat po nating inuuna dito, pag nakita po natin itong mga bahagdan na ito, dapat proper protection on life, health, disability. So, tayo po ang nagtatrabaho, dapat meron po tayong protection para kung tayo magkasakit po, at least hindi po tayo magkakaproblema or hindi tayo magiging pabigat sa ating pong mga pamilya. Kasi po, inuna natin ang ating protection. Dapat magkaroon tayong healthcare. Sabi nga, meron tayong short term or long term. Dahil tayo nagtatrabaho, dapat inuuna natin o binibigyan natin ng pang-maintenance ang ating sarili. Manage debt, reduce liability. Dapat kung tayo po may mga kautangan, hindi naman sinasabing kung mo naintindihan mo o nakarinig ka ng financial education, isang pitik mo lang, bayad ka na. Hindi po. Sabi nga, dahil ito, nung nakilala ko po si IMG, sa totoo lang po, lubog po ako sa utang. So, ang ginawa ko po, ini-apply ko po yung mga knowledge na natutunan ko dito. Ngayon, kung marami ka pong utang, maghanap ka po nagpapautang ng maliit ang interest hanggang sa lumiit po ng lumiit at magkaroon po tayo ng disiplina na huwag po natin yakapin ang hindi natin kaya. Kapag po may dumaing o lumapit sa iyo, naawa ka, kahit wala kang mangungutang, hindi po yung solusyon. Dapat po magkaroon tayo, okay lang po tayong tumulong sa ating pong kapwa kung sumosobra yung sweldo mo. Pero kung yung sweldo mo ay kulang po o sapat lang sa iyong pamilya, paano ka po tutulong? Sabi nga dito, matuto tayong mamaluktot sa maliit na kumot. Ngayon, kung ikaw ay, sabi nga dito, ay marami po tayong kautangan, dapat po pag tayo lumalabas, isipin po natin pag tayo gumagastos, ito po ba ay kailangan o asset? So dapat, bawat paglabas ng pera sa ating mga kamay, dapat alam po natin kung yung ating pinagkakagastusan ay tama ba o hindi. Have an emergency fund. Ang lagi po sinasabi dito, magkaroon po tayo ng 3 or 6 months income na nakatabi for emergency. Hindi po tayo tatakbo sa ating pong mga amo. Hindi po tayo mangungutang sa ating pong mga kaibigan na pag hindi pa tayo napautang, masama pa ang loob natin. Pero kung napaghandaan mo yung emergency mo, hindi po tayo laging tatakbo sa utangan. Ngayon, kapag ito pong mga ito na ihanda nyo po, saka pa lang po papasok yung build up savings or investments. Kasi po, kung iuunahin po natin, ito pong investment o pag-savings, pag po tayo, di ba, nagkasakit at hindi mo napaghanda ng healthcare mo, anong gagawin mo? Di po ba? Ilalabas mo yung pera mo dito kasi wala kang pampagamot? Kung ito ang inuna mo, yung investment or savings, kapag ba may emergency, anong gagawin mo? Kukunin mo na naman ito kasi wala kang emergency. So sabi nga po, bago po pumunta tayo sa top, dapat naihanda po natin ang mga step by step bago po natin maano yung investment. Dahil sabi nga, ang pag-iipon ay dapat sa foundation po muna. The era of informed consumer from do-it-yourself, sinasabi dito po ng IMD, dapat matutunan po natin yung do-it-yourself. Kasi po pag natutunan po natin na ginagawa yung isang bagay na hindi po, halimbawa na lang po dito, lagi pina-example, halimbawa yung pong sa ticketing, di po ba? Kung marunong kang magpabook sa sarili mo sa online, di po ba nakakapamili ka ng murang ticket, saan anong airline mo, at sabi nga dito, nakasave ka na ng oras, nakasave ka pa ng pera kasi natutunan mo. Di ba napakaganda po na natututunan po natin ito dahil kagaya ng ginagawa ni IMG sa amin,
So, di po ba dati, kagaya nitong training, o itong Zoom na ginagawa natin ngayon, di po ba? Dahil itinuro sa amin ni IMD kung paano namin gagawin ang training online, di po ba kahit nasa iba't ibang lugar tayo, nakakausap na po namin kayo at naisishare na po namin ang aming pong mga ginagawa dahil meron na pong online. Ngayon, kung wala pong online, anong gagawin natin? Di po ba? Mamamasahe tayo. Tapos yung oras natin, magugutom pa. Pero dito, kapag may wifi po tayo, upo lang po tayo, naka-relax lang po tayo. So yun po yung mga sinasabi na dapat na natututunan po natin. So IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from international marketing group. So ito po yung mga platform ng IMG. Once na naging member po o nag-register po tayo dito as a student, ito po makukuha po natin itong mga ito. Get educated on all aspects of personal finance, have access to hundreds of financial products and services, receive training and support to manage their money, and save money on various products and services, and commission by sharing their know-how with customers in this fast-growing industry. Di po ba? Ito po lahat na ito once na nag-enroll po tayo sa IMG. Mararanasan po natin o magkaka-access po tayo doon sa mga company na naka-affiliated sa kanila. Meron po tayong access once na naging member po tayo ng IMG. At ang kagandahan pa din dito, yung educational na binibigay nila po sa atin. Alam niyo po, yung po natututunan natin dito na nag-aral tayo, hindi naman po tinuro ng ating mga teacher ito. Pero dito po sa IMG, ang ganda po talaga lahat. Inihahanda nila para sa amin. At ang maganda po rito, habang nag-aaral po tayo, pwede tayong kumita. Kahit po wala kayong alam, enroll nyo lang, pwede po kayong kumita. Ano pong gagawin? I-share lang po ninyo. At meron po naman mga leaders o mga trainers na tutulong sa inyo kung paano ipaliwanag ang ating pong ginagawa dito sa IMG. The X-Carb concept, naintindihan niyo po ba itong X-Carb concept na ito? Ito po ay yung ating pong buhay. O sabi nga ay, di po ba ang buhay natin diretso lamang? So ngayon habang bata po tayo, di po ba ang iniisip po natin ang ating pong pamilya? Lahat po ng ating lakas ibinigay po natin sa ating pong pamilya. Paano pag di po ba tatanda rin po tayo? Pag tayo tumanda, ano po naman ang ating iisipin? Di po ba yung ating pong future o yung ating pong katandaan, iisipin naman po natin yon. So ngayon, dito po nakikita niyo po itong law of decreasing responsibility. Dahil bata po tayo, di po ba napakalaki ng ating responsibilidad sa ating pong pamilya. Napakataas po. So kaya po, ito pong linyang ito, law of building wealth, sa laki na responsibilidad natin po, di po ba, maaring zero or kokonti, wala tayong ipon. Dahil sabi ko nga, lahat ng ating pong lakas, lahat ng ating kinikita, ibinibigay natin sa ating pamilya dahil mahal natin sila. So kinakailangan po, kung ngayon po wala po tayong pera o kokonti yung ating savings, dapat po nag-iisip po tayo na mag-ipon. Dapat po, pinapababa po natin ang ating responsibility upang sa gayon itong line of money o line of law of building wealth ay mapataas po natin. Dito po sa responsibility na ito, ano po ba yung number one responsibilidad natin? Di po ba income? Yung pong income na yun, doon po natin kinukuha yung pambili ng pagkain, pagpapagamot, pagpapaaral. So lahat-lahat na pati pambayad sa utang. Di po ba? Yung po pang-araw-araw natin gastusin, di po ba? Yan ay permanent. Kahit po tayo walang trabaho, di po ba? Gagastos tayo. Hindi naman pwede natin sabihin sa ating pamilya na wala munang kakain kasi wala akong trabaho. Di po ba? Hindi. Ito pong income natin, temporary lamang ang ating income. So ang dapat lang po pala natin gawin, mag-isip po tayo kung paano natin maaabot ang ating pong kailangan na budget sa ating pong pagre-retire. So dapat pinapababa natin ating responsibility upang sa gayon tumaas po yung ating line of money, makilala natin si Lloyd. Kasi pag po tayo tumanda at nakilala natin si Lloyd, di po ba, generally, more secure tayo kung mayroon po tayong gagawin sa panahon natin ng kabataan na nagtatrabaho tayo. Dahil di ba, sabi ko nga po, kabataan natin ngayon, generally,
less secure. Napakarami po kasi natin ang responsibilidad. So dapat po, kapag po nakilala natin si Loy, kung may ngayong kabataan natin, may ginagawa tayo, pagdating po ng panahon at napaghandaan natin na nakapag-sit po tayo, hindi po tayo mamumroblema sa ating future kasi po si Loy. Ibig sabihin ni Loy, living on interest tayo. Kung meron po tayong ginawang aksyon na sa panahon ngayon na nagtatrabaho tayo. Ngayon, meron dito pa sa ating buhay na ito, meron pa pong dalawang katanungan. What if na humaba ang buhay mo? Na wala kang ginawang action o wala kang ipon, anong gagawin mo? Titingala ka sa taas. Lord, kunin niyo na po ako kasi hirap na ako, matanda na ako, wala akong pera. Pero mayroon po palang solusyon doon. Dapat meron kang savings or investment para pag dumating ang panahon, kahit tayo ugod-ugod, makapag-enjoy pa tayo. Makapag-travel the world pa tayo kasi may pera tayo. Yun po ang solusyon kapag po humaba yung ating buhay. Ngayon, yung naman pong isang katanungan ng ating linya dahil sabi nga, hindi natin hawak ang ating buhay. What if na nawala yung breadwinner? Problema po ba? Problema kung wala tayong iniwan na pera sa kanila. Ngayon, ang solusyon po doon sa die too soon, ang solusyon po lang doon ay magkaroon tayo ng protection. Kasi once na may nangyari po doon sa breadwinner, doon po sa protection niya or insurance, meron once na nawala si breadwinner, meron pong spot money na makukuha ang kanyang pamilya. So, ilang taon man siyang nawala, makakasurvive ang kanyang pamilya kasi nga po, meron siyang iniwan na pera sa kanya pong pamilya. Kung tayo po ang tatanungin, pareho lang pong kailangan natin yung investment at insurance dahil hindi po natin masasabi yung ating buhay kung mahaba ba o maigsi. Ang maganda po, meron po tayong ginawang aksyon. Ngayon, ito pong the magic compound of interest. Dapat po maintindihan po natin kung paano po magtatrabaho ang pera sa atin. Ito po yung mga sa mga member po ng IMG, alam po nila kung saan po nila dadalhin ng pera. At kagaya ng mga amo natin, sila o yung mayayaman, sila na po yung mga mayayaman, alam nila kung saan po nila dadalhin ang pera. Sabi nga, what do the wealthy know that the normal people don't? Di po ba? Sila na yung may pera, pero alam nila, pera tayo nang walang pera, alam natin mangutang na mangutang pag kailangan natin ng pera. So, hindi po pala solusyon yun. Dito po sa IMG, naintindihan ko po. So, ngayon kagaya dito, dapat maintindihan natin kung paano tayo maglalagay ng pera sa mga mutual fund. Example lang po ito ng Rule of 72, na ito pong Rule of 72 ay ayon kay Albert Einstein at hindi po ito sikreto ng mga bangko or hindi rin po sikreto ni IMG. Ang nakadiscover po nito ay si Albert Einstein. You may need at least 10 times your income to properly protect your family. You may need at least 20 times your income to have enough for retirement. So, ang kailangan po pala natin na pera pag tayo magre-retire ay 20 times ng inyong income para po mapunuan yung ating pong pangangailangan. Halimbawa, sabi nga po, kumikita tayo ng 20,000. Itatimes mo yan sa 12. So, equals 120 times 10. So, lalabas po siya ng 2.4. Ngayon, ang tanong, meron na po ba tayong 4? Di po ba? Wala pa. Kasi nga po, hindi po sapat yung ating pong sinasahod dahil pag naman po tayo may nahawakan natin sahod, di po ba? Nakikiraan lamang. So, dapat po, maintindihan po natin kung paano itong Rule of 72. Dahil sabi nga po, 72, i-divide mo yung interest rate na binibigay ng bangko. Let's say, sabihin natin, nagbigay sila ng 1%, i-divide din sa 72. Is equal 72. Ipa-plus mo lang yung edad mo ngayon, malalaman mo kung kailan magdo-double ang iyong pera. So, ang tanong ay ito. Ilan 72 ba ang buhay natin meron? Hindi po natin maaring isa lang. Ngayon, yung bang may tatabi, yung po bang pera na matatanggap mo sa edad na nag-double, sapat na po ba? So, dapat maintindihan po natin magkano bang kailangan natin sa ating pong pagre-retire. So, dito naman po sa the magic compound interest o illustration lang po ito sa mga mutual fund. Let's say sabihin natin, 72, nagbigay sila ng
4% kada magdidibo po ang inyong, kada magdidibo, nagdodouble ang pera mo. Example lang po na 29 years old ka ngayon, nag-time deposit ka na 100,000 sa 4% plus 18 years, at the age of 47, naging 200,000. At the age of 65, naging 400,000. Ngayon sabihin natin, ito po yung bangko. Sa palagay niyo po ba na naglagay tayo ng pera sa bangko, hinahayaan ng bangko ang pera ninyo na nilulumot sa vault? Di po ba hindi? Ang gagawin po ng bangko pagkatalikod natin, ang gagawin po nila, ilalagay po nila sa different basket na mayroong malaking kita ang pera ninyo o pera natin. So halimbawa dito, every 9 years lang po nagdo-double ang pera sa 8% na ibinigay ng bangko. At age 65, naging 1,600,000 600,000. So, di po ba napakalaki? So, ngayon, halimbawa dito naman po nila inilagay sa 12%, kumikita ang pera niya na 100,000. Every 6 years lang po pala nagdo-double. Seniorkat na po natin. Every 6 years, sa edad niyan 65 years old, naging 6,400,000. Dahil ikaw po ay 65 years old na, halimbawa sa bangko mo inilagay na ito, na binigay na 4% sa iyo, kukunin mo yung capital plus interest ng pera mo. Magkano ibibigay sa iyo ng bangko, di po ba? 400,000. Total na kinita ng pera mo. Kung alam po natin ang sikreto ng mga bangko, papayag po ba tayo na sila magmamanage ng ating pera? Di po ba hindi? Pero, dahil wala po tayong alam, pumapayag lang po tayo. Pero dito po sa IMG, naunawaan po namin, kaya po yung mga partners po namin, ay halos lahat po, kung maririnig niyo kung kwento nila, o maririnig niyo pag nagkakasama-sama yung mga IMG member, bibihira na po ang gumagamit ng bangko sa kanila. Naglalagay lang kami ng pera sa bangko for emergency, madaling makukuha. Pero halos lahat ng pera ng mga member ng IMG nasa mutual fund. At ang lagi po namin topic pag nakikita, ilan na yung share mo. Di po ba? Ganyan na po yung naging mindset ng mga IMG members. Talaga, ang laki na po ng pinagbago. Tapos, example ko lang po, nung ako po ay bago-bago lang dito sa IMG, ang pinag-usapan po di po ba dito ay kita ng pera. Dito po, nung nakita ko po itong Rule of 72, dito po ako nagising. Kasi dito po pinag-usapan sa 12%, di po ba, milyon ang kinita ng pera. Umuutang pa nga po ako ng 20%. Kaya pala nung time na yon na hindi ko pa kilala si IMG, lahat ng racket na sa akin, pero ang malungkot, kagaya ng iba, negosyante, lubog sa utang, walang ipon, wala pong maniwala. Kasi nakikita ang dami naming business, pero ang totoo, lubog kami sa utang. At dahil po dito sa nakita kong illustration na ito, dito po ako nagising. Kaya ang ginawa ko po, inaral ko po at ini-apply ko sa sarili ko ang mga natutunan ko sa akin sarili. So sabi nga po, para po maging abundance o maging maganda ang dating ng ating blessing, dapat pag nahawakan po natin ang ating sweldo na 100%, bawasan natin yung para kay Lord. Kasi hindi po tayo makakapagtrabaho ng maayos kung hindi niya tayo binigyan ng magandang kalusugan. At susunod po yung investment or savings. Dahil para pag naman tayo ay nag-retire, at least meron po tayong madudukot para sa ating sarili. O sabi nga, kumbaga sa sasakyan, di po ba ang sasakyan, meron silang annual overhauling. So tayo rin po, ang ating pong ding katawan, kailangan din po natin ng savings para taas sa ating sarili kung magkasakit o ano man maging problema natin, at least meron tayong madudukot sa ating pong sarili dahil binayaran po natin ang ating sarili na sabi nga, para din tayong money machine. Tayo yung money machine, dapat meron tayong pang oil. So pag natapos po yan, saka po papasok yung 70% na pambayad sa enroll ng ating anak, sa pagkain, so lahat-lahat na. Pero di po ba, ano po ba yung ating ano po ba yung ating formula nung araw? Yung formula ko nung araw, hindi ko pa po nakukuha ang aking pong sahod, di po ba? Ay naipapangutang ko na. Kaya pagdating ng katapusan, masakit ang ulo ko, nakiraan lang ang aking pong pera. Kaya pag
pumunta po ako ng charts, tumataginting yung yung inihulog ko kasi barya na lang po. Kaya hirap na hirap po ako. Pero ang dapat pala natin gawin, i-apply natin ito sa ating sarili, na pag nahawakan po natin ang ating sweldo, magbigay tayo ng 10% kay Lord. So, 20% para sa ating sarili at saka pa lamang po yung ating pong pagkakagastusan. Do you know about savings and investment? Do you know how mutual funds work? Do you realize that interest in savings, alam po ba ninyo na pag naglalagay tayo ng pera, sumasapat po yun sa inflation? Para po sa kalaman ng iba, pag po tayo naglalagay ng pera sa bangko, paubos po ng paubos. Lalo na't hindi po natin yan na regular na lalagyan. Kasi po, hindi naman po sinabi ng bangko na pag naglalagay tayo at hindi natin regular na nilalagay niya ng pera buwan-buwan na babawasan pa po at meron pa pong tax na binabawas. Kaya pagdating ng panahon, wala po talagang nagiging value yung ating pong ilagay na pera sa ating pong savings. People will face problem of living long life without, ayun nga po, sabi nga, nakakalungkot na napakarami po na nagtatrabaho ng maganda. Ngayon, pagdating ng panahon, dahil hindi sapat ang kanilang kalaman, di po ba maraming mga successful na tao pagdating ng panahon nagiging poor. Kasi nga po, hindi po nila na-manage ng tama ang kanila pong pinaghirapan nung kapanahunan na malakas ang kanilang income. With understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. So dapat talaga alam po natin kung paano po natin i-manage ang ating pong kinikita. Do you know about life insurance? So dapat maintindihan po natin itong mga insurance na ito. Kasi baka mamaya kailangan po natin ay itong whole life, pero ang kukunin natin ay variable. Dapat naunawaan po natin ang mga different na insurance. Hindi ko mo napahiya ka lang sa nag-alok sa iyo dahil kaibigan mo, close friend mo, kukuha ka na. Dapat naintindihan po natin ayon sa ating pong kailangan bago po tayo kumuha ng mga ini-offer nilang mga insurance. At dito po at dapat din po naintindihan natin magkano po ba ang kailangan natin na kukunin ng insurance. Noong po hindi ko pa naunawaan ang pagkuha ng insurance, ang lagi ko pa tanong, magkano yung pinakamura? Ganun po lagi ang tinatanong ko pag ako'y nagtatanong kung magkano yung aking uhulugan. Pero nung nagkakaroon po ako ng knowledge, pag pala tayo nagkasakit, hindi lang napakalaki ng gastusin. So dapat double o triple ng ating kinikita ang ating pong kukunin na insurance. At saka kung tayo po kukuha ng insurance, dapat po yung kung wala pa tayong sakit. Hindi kung kailan may nararamdaman ka na, saka ka nagmamadaling kukuha ng insurance. Mali po yun. At di po ba, one in two men. So kahit po sa, dati-dati po yung pong sakit na cancer, di po ba ang alam natin, pang mayaman lang. Pero ang nakakalungkot, kahit po pala mahirap at kahit sa Pilipinas, marami na pong nagkakasakit na cancer. Ngayon, kung wala tayong healthcare, di po ba problema nating malaki? So, kaya dapat po talaga pinaghahandaan po natin yung ating healthcare. Huwag niyo po sabihin na hindi natin kailangan ng healthcare. Hindi mo kailangan ng healthcare kung hindi ka magkakasakit. Hindi mo kailangan mag-ipon o maglagay ng pera sa investment kung ikaw ay hindi tatanda. Pag po tayo naglalagay ng mga pera sa di po ba may mga tax yan. So dapat po, pag po tayo nag-iipon o nag-i-invest, alam natin na kung saan ba tayo maglalagay na wala pong interest. Di po ba nakakalungkot sa atin? Di po ba kapag namatay, di po ba may tax pa rin? Bumili ka ng Jollibee, may tax. Sumakay ka ng mga di po ba may tax? So, kaya kung tayo po mag-iipon at hindi po natin alam kung saan natin ilalagay na tamang basket ang ating pong savings, di po ba, talagang nakakalungkot. At kung sakali naman po tayo po ba yung klase ng tao na pag nahawakan ang insurance, basta lang po nilalagay ang policy sa cabinet. So dapat po, maiano po namin sa inyo, pag nahawakan po natin, kung kayo po ay may nakuha ng insurance, dapat bago pag nahawakan niyo po yung policy ninyo, basahin niyo po para alam po ninyo kung saan, kung ano yung mga cover ng inyong pong policy.
you can learn how to properly protect your family. At dapat, hindi lang po, dapat alam po natin na pati po ang ating pong pamilya, ating pong protectionan. The life income option of long-term, so ang kagandahan po ng long-term kapag po meron tayong long-term care, di po ba? Sa ngayon tayo nagpapakahirap sa kanya. Pero pag tayo tumanda na, ang gagawin naman ng long-term, sasabihin niya sa atin, Ma'am May, dahil nung kabataan mo, ikaw ang nagtrabaho sa akin dahil matanda ka na, lalabas na ako dito sa cabinet para iyong magamit. Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? Hindi po natin dapat asahan ang ating pong mga anak sa ating pong pagre-retire. Nasa ating po, sabi nga, dapat ngayon pa lang pinaghahandaan po natin yung ating pong retirement. Most people don't prepare their children's college educational funds. Many would prepare not to think about it. So, sabi nga, yung mga kabataan ngayon, meron mga mansaring ginagawa, pero dapat pala, iwasan po pala yung mga ganong pagkakagastos. Dapat sabi nga, habang bata po yung ating po mga anak, pinaghahandaan natin yung pag-aaral nila. At kasi di po ba yung pong, yung tuition, taon-taon po siya tumataas. Paano po kung wala po tayong paano po kung hindi po natin napaghandaan? Kung dati-dati po, 100 ang anak, ang ama lang ang nagtatrabaho, di po ba nairaraos? Pero ngayon hindi po eh. Kahit dalawa na, mag-asawa na naghahanap buhay, dadalawang anak, di po ba hirap na hirap pa rin? So kaya napakahalaga po talaga na pinaghahandaan o meron tayong funds inilalaan sa pag-aaral ng ating pong mga anak. We can put so much time and money to raising our kids and then become unwilling to look into college planning. So sabi nga nasa ating mga kamay ang future ng ating mga anak. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Kapag hindi po natin nagawa ito, who will care for your underage children? How will you keep an 18-year-old from spending her inheritance? Who gets your home? Who inherits all of your bank accounts? Can you avoid family agreements over your belongings and keep sick? Di po ba? Ang ibig po sabihin dito, dapat ngayon pa lang po, meron po tayong will. Akala ko po noon, yung mga will, pang mayaman lang. Hindi po pala. Dapat po, kahit po ordinaryo lang tayo, nakakagawa na po tayo ng will para nga sabi nga po, naiiwasan na pag nawala yung breadwinner, naiwasan yung pag-aaway-away ng family member dahil nag-aagawan sila dun sa naiwan ng breadwinner. So, napakaganda na ngayon pa lang po ay gumagawa po tayo ng will. It's good to have your wishes documented so they can be carried out. Be a part of new industry to help families, the Global Campaign for Financial Literacy. So dito po, napakaganda po na sabi ko nga po, welcome po sa lahat, sa mga bagong member at sa mga hindi pa po. Napakasaya po na sa darating na 2025, kasama po kayo sa 10 million family na na-educated dito po sa IMG. At ang maganda po dito, once na naging member po kayo ng IMG, makakatanggap po kayo ng books na ito na pwede nating i-share sa ating po mga kaibigan at mga relatives. Dahil marami po silang matututunan dito sa The Secret to Building and the Secret to Saving and Building Your Future. At ito naman pong librong ito ay Financial Foundation Educational Program, workbook. So meron po kaming workshop para po sa librong ito. At ang maganda po, ginagawa na rin po namin through online. Bilang IMG member, ito po yung ating pong ito po yung prepared IMG, napakarami pong benefits na may offer sa atin po ng ating pong IMG member. Di po ba sa Pilipinas nag-a-apply tayo ng SM card, yung Mercury, yung lahat-lahat na kasi di po ba pag meron po tayong mga VIP, marami po tayong benefits. So gayon din po
dito sa IMG, pag po nagkaroon po kayo ng card na yan, matatanggap niyo po itong number 1 na pre-financial seminar, financial workshop, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. So napakaganda po na meron po tayong financial seminar. Talaga pong malaki po ang may babago ng ating buhay. Akala ko nga po ito pong IMG pang mayaman lang. Ang kagandahan po, naunawaan ko na ang financial po, wala po yang sinisino. Kahit mahirap mayaman, pwede po tayo maging member ng IMG. At number 2 po na benefits ay financial check-up. Di po ba? Akala ko rin noon, ang pag sinabing check-up, sa ating pong katawan lang. Pag sumakit ang ngipin, punta tayo sa dentist. Pag sumakit ang katawan, punta tayo sa doktor. Paano naman pag sumakit ang ating bulsa? So dito po, meron po kami financial check-up. Every year po dapat nagagawa po natin ito para po alam po natin anong sakit ng ating bulsa. Bakit hindi ka makaipon-ipon? Bakit hanggang ngayon ay nagpapakahirap ka sa maraming racket? So, dito po dapat, itinuro po ni IMG dapat meron po tayong yearly financial check-up. At number 3 po na benefit ay yung AFP. Ang kagandahan po dito, Associate Financial Planner Certification Program. Nakapag-take po ako nito dito sa Hong Kong dahil nasa abroad po siya. Ang binayaran lang po namin dito ay nasa 2,500. Pero kung hindi po ako IMG member, ang babayaran ko that time na nag-take ako ng exam ay nasa 16,000. 15,500. 16,500. So, ang laki po, di po ba na-discount namin dahil IMG kami. Ngayon, kung ikaw naman po ay nasa Pilipinas at gusto mo mag-take na exam na ito, ang babayaran mo kung hindi ka member ay nasa 5,000. Pero kung member ka ng IMG, makukuha mo lang itong exam na ito sa halagang 1,500. Di po ba? Ang laki po na nadi-discount. Once na nagkaroon ka pa ng preferred IMG card. At number 4, ito pong Manila Bankers Life Insurance o Personal Insurance. Depende po sa, halimbawa sa mga bago po, nagkakaroon po tayo ng 100,000, ito po ay hindi po natin binayaran. Once na naging member ka po ng IMG, benefits lang po natin ito. So di po ba napakaganda? Wala na po kaming masasabi sa mga binibigay na benefits ng IMG. At number 5 po na benefits ay yung Fidelity Life na 50,000 life insurance na at pwede rin po nating ito life insurance na ito. Kapartner po nito yung yung pong isang company, mamaya i-share ko po sa inyo. At dahil po lagi po kami nakatingin sa computer, lumabo ang mata, dahil sa pagmamahal ni IMG, na andito na rin po yung IMG Vision Care. So alam niyo po na experience ko rin po, umuwi ako minsan, at pwede po tayo magpa-check up dito twice a year, papalitan po yung ating frame, 2 beses po sa isang taon, ang babayaran lang po natin yung pong lens. So, nung time na nagpa-check up po ako o nagpagawa po ako ng salamin, alam niyo po ang binayaran ko lang, instead na 3,000 ay 800 pesos lang po ang binayaran ko. At number 7 po, yung pong Kaiser Medical Center Free Unlimited Consultation. So, ito po ay benefits lang po natin na makukuha dahil IMG member po tayo. Healthcare products and services, long-term care, short-term care, senior care, magkakaroon po tayo ng access sa Kaiser. At naandyan din po yung Manila Bankers, kung gusto mo pong ang kagandahan po nito, napakamurang halaga lang po itong insurance na ito, na kasama po ay meron po siyang PDF, na yung PDF, anytime pwede nyo po siyang makuha. So, meron po kami mga different na training para po sa mga partners na ito. At number 10, dahil po IMG ka po, kapag po tayo maglalagay ng pera sa mga investment, tinanggal na po yung maganda po dito, zero load. Once na nagpasok kayo dito, wala po tayong bayad sa entry fee natin. At kung gusto mo naman po, dahil ito po benefits nito, nag-start lang po nitong January 1st, yung pong soldi po automatic. Once na naging member ka po ng IMG, meron ka na pong 1,000 na nakalagay sa iyong soldi doon.
Dibo. So number 12, dun sa mga mahilig sa online trading, andito na rin po yung MyTrade. At kung gusto mo naman po na magpabata, magpaunat, andito po, magkakaroon po tayo ng access sa Ozone Therapy. Sa member price ay malaki po ang discount. Ngayon, kung mayroon ka pong kaibigan o relatives, at least i-refer mo doon, kayo po yung, sa business side, kayo po yung magkakaroon ng komisyon sa bawat pagre-refer ninyo. At number 14 na benefit na ang IMG ay yung IMG Dominate Tool Digital Marketing Tools na napakaganda po talaga dahil nagagawa na po namin through online dahil po ang IMG dahil po sa Dominate. Number 15 na yung pong mga save money on your non-life insurance. Kung meron po kayong mga sasakyan na pa-insured, at least kayo na po yung malaki po ang nadi-discount dito. So, kung mga may business kayo, malaki po ang madi-discount ninyo dahil sabi nga, once na naging member ka po ng IMG, tinanggal po natin yung middleman. Direct na po tayo sa mga company na naka-affiliate sa IMG. Number 16, kung ikaw naman may yung member discount from real estate companies. So, nandito pa kasama po yung SMDC, Ayala Land, DMCI, BISPA. So, sabi nga, kung gusto mong kumuha, kagaya ng aming CEO, kumuha siya, ang laki po ng discount niya dahil IMG member po ang ginamit niya yung kanya pong IMG card. Ngayon, kung ikaw naman po ay kung pag-uusapan naman po ay pag-iipon o investment, maganda rin po na makapag-invest po tayo dito sa Heaven of Infinity Memorial Garden. Ito po ay sa parting Batangas. Hindi naman po tayo kukuha nito para sa atin. Kukuha po tayo nito dahil maganda rin po siyang investment. Kasi ang lupa di po ba tumataas. So ngayon, ito po yung mga apat na tao na binayaran ni IMG upang kami turuan. So sila po yung mga magagaling na nagtuturo sa amin. Kaya nagagawa po namin ang IMG kung gusto mong gumawa ng libro, kung gusto mong gawing online, kung gusto mong gumawa ng kung paano ka makikipag-usap through online. So sila po yun. Hindi ko na po iisa-isahin. Sila po yung mga magagaling na partner ni IMG na nagtuturo sa amin. Ngayon, kung meron ka naman pong anak at gusto mag-aral ng mga short course, so andito po. May discount po rin tayo dito or i-share niyo po sa iba para sa business side naman natin. At Everest, kagaya sinabi ko po kanina, ito po yung tie-up ng Fidelity Life. Ito po ay, similarity po siya ng St. Peter. So dito po, hindi po natin siya binayaran. Benefits lang po natin. So dapat po tandaan po natin itong number na ito, in just in case may mawala tayo sa ating pamilya, at least ito po yung contact number na tatawagan po natin. Di po ba? Hindi lang po yung kasalan ang merong tawag doon, yung nag-organize. So dito po sa Everest, lahat po, sila na pambahalang makipagbarginan, magkano ba yung paglalagyang higaan, so sila na po ang bahala. Yung pong 50,000 na matatanggap doon sa Fidelity, so yun po ang gagamitin sa Everest. Example naman po na relatives mo ang nawala. So, pwede po ninyong ipagamit ang service ng Everest. APS, ito po yung mga abogadong tutulong sa atin kung paano tayo magkaroon ng corporation. At ang maganda pa rito, kung gusto mong kumuha ng sasakyan, so ito, pupunta lang po tayo sa mga IMG at sabihin nyo lang po kung anong car o basta may dala-dala po kayong sinasabi nila yung computation, sila na po ang bahalang dapat po yung brand new, ha? Hindi po yung second hand. So, basta dito po yung IMG Auto Program. Exclusive products and services from country leading. So, kasama na rin po natin yung mga telecom sa Pilipinas. Be in the financial industry. Ang sarap po na pag naging IMG ka po, magkakaroon ka po ng own business. Opo. Kagaya po namin na part-time lang po namin ito. At least, hawak po namin yung oras. Nasa sa amin po kung paano po namin gagawin ang IMG. Be a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, become debt-free. Yun po ang nagawa. Kasi po ang ginawa ko po talaga, nasabi ko nga po sa inyo, lubog ako sa utang,
ginawa ko si IMG Business, ito po nakatulong sa akin na after 5 years na ginawa ko, ini-apply ko sa sarili ko, tumayo po ako sa harapan dahil may lakas na po ako ng loob na humarap sa tao dahil nabago ni IMG ang buhay ko. So, yun po. Isa po sa yung pinagpapasalamat ko po na nagawa ni IMG sa buhay ko. At dahil din po dito sa IMG, meron po sa mga meron pong travel the world. Ang sarap po na nakakapunta ka ng iba't ibang bansa na hindi mo kasama ang amo mo. So dito po, kahit naman po paano, nakararas din po ako makarating ng iba't ibang bansa through to IMG. World-class recognition. Dito po, meron po silang mga pinaparapol na sasakyan. Once na ikaw yung naging SMD, makakatanggap ka ng IMG Watts o sabi natin company Watts. At ito pong pin, pagkakailan lang po yung mga diamond niya, pagkakailan lang kung anong posisyon mo dito sa IMG. At ito naman po mga ring. Ito po yung mga sinusuot ng mga ringer na malaki po ang kinikita nila sa IMG. At para po dun sa mga pre-SMO coverage for MDs, SMDs, libre na po, nakakaano na po kami dito dahil binigay na po na rin benefits sa amin ang pre-SMO. Travel the world, so ito po yung mga iba't ibang bansa na napupuntahan na itong ito ay galing po ito sa aming CEO. So di po ba lahat pong ito pwede pong nating marating once na IMG po tayo. IMG member. Akala ko noon, sabi ko ang gusto ko lang puntahan ay Maynila. Pero dito, tapos nakarating ako sa Hong Kong. Hindi lang Hong Kong din ang narating ko. True to IMG na experience ko po yan. Happy travels, happy families. At maganda po, pwede po natin kasama ang ating pong mga pamilya. Access to major providers. Once na naging member po kayo dito, ang tawag po sa atin ay broker-dealer. Ito po lahat ng company ito, tinanggal na po yung middleman. So lahat po dito ay may access po tayo. Meron po kami dito healthcare. Dito po sa healthcare kasama ng Kaiser, life insurance, MB Life, Fidelity Life, investment, ito lahat po yan ay nakapaloob po yan sa investment natin yung mga company yan. Ang real estate na yan, ang SMDC, Ayala Land, DMCI, Vistaland, o di po ba sa real estate? Hindi lang isa ang ating company nakapaloob sa IMG. At general insurance, ito na nga po yung lahat-lahat ng company yan nakapaloob sa ating general insurance. Allied service, ayan na nga po yung sinasabi ko, yung mga bangko, yung Everest, yung Kaiser. So lahat po yan. May access po tayo. Once na naging member po tayo ng IMG. Kaya welcome po sa iba na hindi pa po member ng IMG. Making difference. Join in our cruise to fight debt, financial insecurity, and financial literacy. Ang ano bang mission? Our mission, help create wealth for families, no family left behind. Our vision to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. Doon po sa nakapag-invite sa inyo, humingi po kayo nitong membership benefit checklist para po maintindihan niyo po. Sorry po. Maintindihan niyo po ano po ba yung ating po mga kailangan. So humingi po kayo sa mga nakapag-invite sa inyo, kung kayo po yung mga guests, humingi po kayo nito para i-check niyo po kung ano pong gusto niyo. Would you like to avail any of the following benefits? So check niyo lang po para po may masagot po yan ng nakapag-invite sa inyo kung paano niya kayo tutulungan. Sabi nga po, dito po, 10 million financially educated families by 2025. So ako po si May Herradura. Pwede niyo po akong i-follow sa aking pong FB name, May Herradura Corcuera. At ang aking pong FB page, Build Strong for Better Life. At meron din po akong Yahoo channel, Coach Dimple Channel. So ito na po yung aking pong mga ano. Sabi ko nga po, 10 years from now, may ginawa kayo, maalala niyo po yung nag-invite sa inyo o ako dahil ini-apply niyo po sa sarili niyo. 10 years from now, wala rin po kayong ginawa, maaalala pa rin niyo kami. Kasi sasabihin niyo, sayang, dapat nakinig kami sa speaker at sa nag-invite. So yun lang po. At maraming pong salamat sa amin pong, sa mga nag-join po ngayong oras na ito. At thank you po. Kung may mga tanong po kayo, free po ang magtanong.